Kamusta po muli mga kababayan? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po natin. Bumanat na rin po ang representative po ng La Union na hindi po sangkot sa insertion sa mga allocable at hindi rin po yata sangkot sa mali-maletang pera ayon sa mga Marines, mga kababayan, sa mga ex-Marine. Ito po, bumanat na po. Binanatan din po si Pulong. Napakalinis po na politiko ni Ortega, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin siya. Kung may ebidensya, pangalanan mo. Yan ang hamon ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega kay Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay sa alegasyong bayaran para paboran lang ang impeachment laban kay VP Sara. Giit ni Ortega, hindi pwedeng puro paratang lang dahil nakakasira at insulto raw ito sa mga miyembro ng House Justice Committee. Malinaw naman anya na maraming ebidensya laban sa bise at inimbitahan din ito para sagutin ang mga alegasyon pero hindi naman sumipot. Sabi pa ng mambabatas, ang impeachment ay isang seryosong usapin at hindi dapat ibinababa ang level sa chismis at pasaring. Kaya nga po napakarami po dapat sagutin po ng mga congressman, mga buhaya, lalo-lalo po sa issue ng korupsyon. At yan po ay pinatotohanan na po ng Korte Suprema na ang pera ng taong bayan ay pinagdadala po nila sa mga unprogram appropriation at pinaghati-hatian daw po di umano ng mga timawa at sakim sa pera. At nangyari, naging mga ghost project di umano. Hindi po ba, Ortega? Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon, pagka naging Pangulo ang Vice President, yung sinasabi mong mga ebidensya, pag walang ebidensya, darating yung mga ebidensya. Kasi po ngayon, mahirap pong lumabas ang ebidensya ngayon dahil po, sindikato po yata sila ngayon. Di po ba? Kailangan po nila pagtakpan lahat ng nangyaring nakawan. Di umano. Ito po, meron din po siyang issue pero pinasisinungalingan niya po ang mga issue sa kanya. Kasi sila po'y nasa kapangyarihan pa ngayon. Ito po ang issue sa kanya sa La Union, mga kababayan. Mag-usap na tayo. Nagsalita na si La Union Congressman Paulo Ortega kaugnay sa alegasyon na pinambili ng boto ang mga kickback sa maanumalyang flood control project sa kanyang lalawigan. Tikom naman ang isa pang congressman ng La Union na si Dante Garcia. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ipinagkibit balikat lang ni La Union 1st District Congressman Paulo Ortega ang aligasyong talamak ang vote buying sa La Union nung nakaraang eleksyon dahil sa kickback sa flood control projects. Wala po akong issue sa district ko ng vote buying nung nakaraang election. Siyempre po, normal po sa politika na magbabato sila ng accusations. Base sa sumbong sa Pangulo website, pang-14 ang La Union sa mga lalawigan na may pinakamaraming flood control projects. Sa distrito ni Ortega, halos 2 bilyong piso ang nailaang pondo. Walang ghost projects, wala pong substandard. Meron pong minor repairs na nasira po nung bagyong Emeng, pero one in Luna and one in Bacnotan. Minor repairs lang naman po siya sa dalawa na river control natin. Nananatili namang tikom ang bibig ni La Union 2nd District Congressman Dante Sotelo Garcia sa issue. Ilang beses nagpadala ang Bilyonaryo News Channel ng mensahe sa kanya, pero hindi siya sumasagot. Base sa sumbong sa Pangulo website, higit 9 bilyong piso ang pondong inilaan para sa mga flood control project sa distrito ni Garcia. Pagbubunyag ni Senador Ping Lacson, halos 1.6 billion pesos ang inilaang pondo para sa bayan ng Nagilian at Bawang. Nakita niyo po mga issue sa La Union, bilyon-bilyon. Mahigit 2 bilyon sa distrito ni Ortega at napakalaking bilyonis din po sa isang congressman. Puro sa La Union. Pero ayon po kay Ortega, malinis daw po. Wala daw po siyang ghost project at wala rin po siyang vote buying. Lalabas naman po lahat yan, mga kababayan. Pagka po naging presidente si Inday, lalabas po at kailangan putulin po ang mga sungay nila at buntot. Di umano. Ngayon po, malabo po sa sabaw ng puset na lumabas po ang katotohanan
ngayon, lalong-lalo sa administrasyon ngayon. Dahil mismo ang itinuturo ni Saldico ay mismo po nasa Malacanang. Hindi po ba? At ito po ang ipinalabas ni Saldico na pinag-uusapan na po sa social media, pero ayaw naman po itong ibunyag sa mainstream media. Ayon po kay Saldico, ang kanya pong nirelease na mga listahan, at ito po tumutugma rin sa mga Cabral Files at syempre po sa mga Marines na nabigyan daw po ng mga mali-maleta, sobre at meron pang bag. Kasama po si Ortega rito, mga kababayan. Ito po, kasama po si Paulo Ortega sa mga anomalya, government official involved sa trilyon pesos flood control scandal. Mga nabibigyan po ng mali-maleta, sobre at bag. Ayan po, mga kababayan. 51. Top 51 po, mga kababayan. Top 51, si Ortega po ay number 27. Number 27 po si Ortega na nakakatanggap po, mga kababayan, sa mga government official involved sa trilyon pesos na flood control sa top 51. At kasama rin daw po sa nabibigyan dyan ng suhol at sinasabi pong pakinabang, kasama rin pala rito. Yung tagapagsinungaling ng Malacanang ay kasama rin pala, mga kababayan. At kasama rin pala si Antonio Trillanes sa listahan. Ganon din po si Attorney Gadon ay kasama rin pala sa listahan. At isang damukal din po na mga makakaliwang grupo, mga kababayan. At kasama rin po pala rito, meron po pala mga sundalo, pulis, mga general, kasama, mga kababayan, dito po sa top 51. Kaya po sinasabi ni Congressman Ortega ng La Union, naghihintay lang po kami ng tamang panahon, Congressman. Representative Ortega, naghihintay lang po kami. Naghihintay kami ng tamang panahon, lalong-lalo na yung panahon ay dumating na isang agila na manggagaling sa Mindanao, ang susunod na Pangulo ng bansa. Ayan po, 51 daw po mga congressman yan. Marami pa na susunod daw dyan. Meron pang batch dyan po sa unang pinalabas. Meron pa raw pong kasunod dyan. Marami pa raw yan. Yun din ang sinasabi ng mga Marines, mga kababayan. At syempre nangunguna po sa listahan sa 51 ang buong pamilya po halos ng Malacanang. Nangunguna po din sa listahan ayon kay Saldico ang tinatawag na bangag na kanyang ate, ang First Lady, si Sandro, si Martin, si Yeda, pati ang anak ni Martin, si Saldico, siyempre kasama rin siya. Inamin niya kasama rin siya. Kasama si Boying, si John Vic, si Lucas Bersamin, si Castro, Claire Castro. Mga kababayan, ibang klase. Si Auntie Claire, unbelievable. Yan po, mga kababayan, ang naguhugas kamay at ubod ng linis at naghahanap po ng ebidensya, mga kababayan, dito po sa sinasabi ni Congressman Pulong ng Davao City. Huwag ka mag-alala, si Congressman Pulong, alam niya ang laruan ngayon sa House of Representatives. Alam niya ang galawan dahil unang-una, wala pong nakita ang taong bayan sa trilyon-trilyon na pinopondo taon-taon ng gobyerno ngayon. Hindi po ba? Ang nakita ng taong bayan, naging mga bilyonaryo ang mga politiko. Nagsiyaman na nagsiyaman, pati makakaliwang grupo nagsiyaman yata ng husto. Di umano. Hindi po ba? Kaya huwag ka mag-alala, Congressman Ortega. Ang panahon ay mabilis lang. Hindi naman po sa lahat ng panahon ang mga masamang tao sa gobyerno ay maghahari. Mapuputulan din po ng sungay yan sa kabuntot sa tamang panahon. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre, ang makapagsasabi lang yan na malinis na politiko, si Paulo Ortega, na walang korap, walang ninakaw, hindi namili ng vote buying nung halalan, at wala siyang ghost project,
at yung kanyang mga allocable insertion sa kanyang distrito na nahawakan ng mahigit 2 bilyon, ay hindi po siya nagnakaw. Ang makapagsasabi lang po niyan, mga kababayan, ang kanya pong mga kababayan, ang kanyang mga nasasakupan na mga kababayan natin dyan sa La Union, sa distrito po ni Congressman Ortega. At syempre po, ang makapagpapatunay din po niyan, ang audit. Pag po na-i-audit na po ang pera na nahawakan ni Congressman at makikita po natin at nang mag-audit ang proyekto niya, kung anong klase at tumutugma ba sa bilyong-bilyong pondo na nahawakan niya. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi po magsisinungaling ang proyektong kanyang sinasabi na wala raw pong ghost project. Lalabas at lalabas po yan, mga kababayan. Kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong ayuda. Kung hindi dahil kay Speaker, abay, wala tayong mga insertion at allocables. Hindi po ba? At wala tayong mga unprogram. Kung hindi dahil kay Speaker. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga nagusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok, at sa ating po mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po at maraming salamat po sa nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Ani Jo, Jobelin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at Eric Hershio ng Canada. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, hiyabol din po natin. Thank you rin po sa inyo kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, at shoutout din po kay Jesus Valdepena, at shoutout po kay Rolando Guerrero, at shoutout din po kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Mabuhay po kayong lahat. Thank you po. At dasal-dasal lang po tayo, mga kabayan, at tiis-tiis lang po muna. Bye-bye!